Purihin ang Panginoon. Sino ba ang nagagalak na nandito tayo sa araw na ito? Amen! Patuloy ang Diyos na naghihintay sa atin. Kanina pa siya rito, di ba? Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga, panibagong araw na idinagdag niya sa ating mga buhay for another opportunity na tayo ay nakapagpuri, nakapagsamba sa Kanya at ngayon makikinig po tayo ng Kanyang mga salita. Ayon po, salamat sa Lord for another privilege na makapag-share ng salita ng Panginoon. Ang Diyos ang magsasalita sa atin at hayaan natin na buksan ang ating mga puso, espiritual na pangunawa sa umaga pong ito. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Lord, patuloy po kaming nagpapasakop, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Hayaan mo, Panginoon, na ang banal na Espiritu, Lord God, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at magbigay sa amin ng karunungan upang ang mga salita mo, Panginoon, na aming mapapakinggan, tunay na maisapuso, Lord God. At ito ang maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At handa namin ito, Panginoon, sundin o ipamuhay, Panginoon. Salamat, Lord God, sa bawat isa na nandito, mga nagbukas ng kanilang mga gadget, Panginoon. Lord, hindi po aksidente, Panginoon, na makakarinig sila ng iyong mga salita, Lord God. Mangungusap ka sa kanila, Lord God. Salamat po, Panginoon. Lord, give me wisdom. Inaamin ko, Panginoon, wala po akong kakayanan, Panginoon. Nakadepende po ako, Panginoon, sa iyong pagkilos sa umaga pong ito, Lord God. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang ma-declare. Ikaw, Panginoon, ang aming marinig, makita, maluwalhati at maparangalan. Salamat po, Panginoon. Bless your words. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin ang buong gawaing ito. Sa iyo ang lahat na papuri. In Jesus' name, Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang ating mensahe ay matatagpuan sa Matthew 16 verse 24. May mga Bible po ba tayo? Ayun po, ang sabi po dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Pinagpala ng Lord ang kanyang mga salita. Isang katanungan po, sa ating buhay Kristiyano, nag-i-enjoy ba tayo? Kahit maraming pagsubok, maraming pag-uusig, maraming hamon na dapat nating sundin para maging matagumpay tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. Dito sa ating binasa, sa ating pagsunod sa Panginoong Jesus, mayroon siyang 3 hakbang na ibinigay sa atin, na dapat sundin ng sino man sa atin ang gustong sumunod sa Kanya. Ang 3 ito ay nabasa natin kanina. Ang una ay, ano po yun? Itakwil ang ating sarili. Naitakwil na ba natin ang ating sarili nang sumunod tayo sa Panginoon? Ano bang ibig sabihin ng itakwil ang ating sarili? Hindi na ba natin pahalagahan? Hindi na ba natin bibigyan ng magandang buhay ang ating sarili? Ang sabi dito, ang pagtakwil ng sarili natin ay nangangahulugan itong handa tayong talikuran ang anumang maaaring maglayo sa atin sa Diyos. Tatalikuran natin yon, yung mga bagay na makapagpapalayo sa atin sa Diyos.
Dahil sa kasalanan, nagiging makasarili tayo. Alam nyo, yung pakiging makasarili, mahirap alisin. Kasi bumabalik-balik yan. Yan ang ginagamit ni Satanas madalas sa bawat isa sa atin. Yung maging makasarili, na ibabaling ang puso natin mula sa Diyos patungo sa ating sarili. Di ba palagi natin inuulan yung ating sarili? Kapag tayo ay napapaalalahanan, minsan, bumabalik tayo doon sa salita ng Panginoon. Pero minsan nakakalimot tayo na ang ating sarili ay hindi natin dapat bigyan ng priority higit sa Diyos. Ang pinakakatas ng kaligtasan ay ang pagtalikod sa pagiging makasarili. Nung makilala natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay, nagdesisyon tayong iisang tabi ang ating kagustuhan. Iisang tabi ang mga gusto natin. At ating ibaling ang ating atensyon sa Panginoon. Gagawin nating sentro ang Diyos at hindi yung ating sarili. Habang buhay ay kakailanganing tanggihan ng mga tagasunod ni Kristo ang kanyang sarili. Napakahirap kaya yon, di ba? Ginagawa natin ang lahat para sa sarili natin, pero utos ng Panginoon, maging priority siya sa ating mga buhay. Mahirap, di ba? Lalo na, siyempre, mahal natin ang ating pamilya. Di ba? Minsan nahahamon tayo kung sino ang ating uunahin. Ang Diyos, ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, nahahamon tayo. Ang malakas na tukso para sa atin ay isulong ang sarili natin habang tayo ay sumusunod sa Panginoon. Lord, susunod po ako. Pero mayroon tayong hidden agenda. Gusto natin isingit ang ating sariling mga agenda sa buhay. Ganito ang ginawa ni Santiago at Juan. Nang magpasya silang sumunod kay Jesus, ngunit humiling naman na iluklok silang dalawa sa pinakamataas na posisyon sa kaharian ng Diyos. Panginoon, susunod po kami. Pero pwede po ba sa mataas na posisyon kami? Di ba minsan sa paglilingkod, gusto natin, naha-highlight tayo. Pero ang Panginoon ay nakatingin sa ating mga puso. Ang sabi dito sa Marcos 10, verse 35, lumapit kay Jesus ang anak ni Zebedeo, na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. So, na-request nila. Ano ang nais ninyo, sabi ni Jesus? Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo kami yung isa sa kaliwa, yung isa sa kanan. Gustong ma-highlight na nasa presidential table sila. Nasa kaliwa at kanan ng Panginoon. Susunod sila pero mayroong sariling agenda. May sariling gustong masunod. Gusto ni na Santiago at Juan ang maging tagasunod na hindi nahahadlangan.
ang kanilang pansariling pangarap at ambisyon. Bawat isa sa atin, mayroon tayong mga pangarap, may mga ambisyon tayo. Tulad nila, sinabi natin, Panginoon, gusto kong malugod kayo sa akin, pero gusto ko ring manatili sa aking kalagayan ngayon. Ang hirap, bitawan ang kapag ikaw ay nasa comfort zone, mahirap bitawan. Di ba? Gusto natin na malugod ang Panginoon sa atin, pero, Lord, pwede po ba dito lang ako? Okay na ako dito. Masaya na ako sa aking kinalalagyan. Sinisikap ng mga makasarili na panatilihing walang gusot at hindi naiistorbo. Ligtas at sigurado ang kanilang mga buhay. Security ang inuuna natin. Unahin ko, Lord, ang aking sarili. Pero susunod naman talaga ako sa iyo, Panginoon. Pero pwede po ba, Lord, dito lang ako sa aking kinalalagyan ngayon. Natutokso tayong ibigay ang ating panahon at lakas sa mga layo ng mundong ito. Hindi natin minsan napapansin yon. Akala natin lumalakad tayo sa kalooban ng Lord. Pero tayo ay lumalakad na pala sa takbo ng mundong ito. Natutokso tayo. Lalo na kung tayo ay nasa gitna ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Lord. Natutokso tayo. Hindi naman ako nakikita ni pastor. Hindi wala dito yung mga kapatiran. Walang makakakita sa akin. So minsan, natutokso tayo. At kapag matagumpay na tayo sa paningin ng mundo, sinisikap nating ilagay ang Diyos sa ating mundo at parangalan siya sa pamamagitan ng ating tagumpay. Lord, gagawin ko po ito. Nagtagumpay ka. Ang gagawin mo dahil nagtagumpay ka, ilalagay mo si Lord doon sa gitna ng tagumpay mo. Lord, ito ha, pinarangalan na kita. Maaring sabihin natin ngayong matagumpay na ako sa negosyo, sports, politika, o sa aking pamilya, o maging sa ating mga paglilingkod, sa ating mga gawaing Kristiyano. Gusto kong ibigay sa Diyos ang kaluwalhatian para sa Kanya. Pero ito ang ating tandaan. Hindi interesado ang Diyos sa tagumpay natin at saka mo siya pararangalan. Ang nais ng Panginoon ay yung tagumpay ng pagkilos niya mismo sa buhay natin. Hindi yung tayo ang nag-effort and then ilalagay natin ang Diyos doon sa ating tagumpay. Ang nais ng Panginoon, kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin upang maparangalan siya. Hindi tayo ang ma-highlight. Ang Diyos mismo. Hindi siya interesado ang Diyos na tumanggap ng segunda manong kaluwalhatian. Ang tinatanggap ng Diyos ay ang kaluwalhatian mula sa kanyang pagkilos sa pamamagitan natin. Alam niyo ba? Ang Panginoon ay gusto niya tayong gamitin tayo para maparangalan siya, maluwalhati. Hindi sa sariling sagana natin, sa ating mga kakayanan. Kung hindi, nais ng Diyos na ikaw ay magpagamit. Ikaw ay magpasakop
Ang Diyos ang kikilos para sa iyo. At yon ang kaluwalhatian na nais ng Diyos na matanggap sa bawat isa sa atin. Hindi galing sa tagumpay natin. Dahil ang gagaling na mga plano natin, ang nais ng Panginoon, kung paano siya kumikilos sa buhay ng tao at nagkaroon ng bunga o resulta, naluluwalhati ang Diyos. Hindi dahil magaling ka mag-share, hindi dahil magaling kang mangaral, ang Diyos mismo ang kumikilos sa bawat isa na nais na magpagamit. Aakitin tayo ng sanlibutan na isulong ang mga layunin nitong mamuhunan sa mga bagay na pansamantala lamang. Minsan naaakit tayo, minsan hindi natin napapansin na nakikiisa na pala tayo sa takbo ng mundong ito. Kaya kailangan maging maingat tayo. Tutulan natin ang tuksong unahin ang mga sariling balak. Marami tayong mga balak, mga sariling pagplaplano na hindi natin inuuna o sinasali ang Diyos sa ating mga buhay. Kapag nag-fail tayo, sinisisi natin ang Panginoon. Why, Lord? Bakit po, Panginoon? Naglilingkod naman po ako sa iyo. Kailangan nating tutulan ang mga tuksong unahin ng ating sarili. Hilingin sa Diyos na pagpalain ang mga to. May mga plano tayo, tapos Lord, pagpalain mo yun naman po, Panginoon, yung aking plano na ito. Sa halip, tanggihan mo ang iyong sarili at samahan mo ang Diyos sa kanyang ginagawa sa sandaling inihayag niya sa iyo ang kanyang mga plano. Kapatid, mga kapatid, may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kapag inihayag ng Diyos ang kanyang plano para sa bawat isa sa atin, handa ba tayo na sumunod? Maging instrumento para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ano ba yung mga tanda sa pagtakwil natin ng ating sarili? Ano ang pwede nating gawin? Kailangan natin umalis tayo sa ating mga comfort zone. Yung okay na ako dito, Lord. Ayaw ko nang lumabas, Panginoon. Sila na lang po. Kasi okay naman po ako dito sa aking paglilingkod, Panginoon. May sinabi si Lord, Jane, puntahan mo ang kapatid mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Mangangatwira naman ako. Lord, sinishiran ko naman po siya ang tigas ng ulo Panginoon, chinachat ko naman po siya Pinagpre-pray ko naman po siya. Ang layo po kasi niya, Lord Maraming dahilan. Maraming hadlang. Mas okay na sa atin na nandito tayo sa ating mga comfort zone. Pero kapag sinabi ng Lord, lumabas ka sa comfort zone mo, puntahan mo yung kapitbahay mo, sa mga katrabaho, sharean mo sila. Alam niyo, sa totoo lang, nakaka-discourage. Kapag nakikita mo habang ikaw ay nagsisikap na nagsishare ng salita ng Panginoon at yung mga nasa harapan mo na sinisharean mo, ito sa
workplace ko, nakaka-discourage mismo kapag tumingin ka sa tao. Pero tumingin ako sa commitment ko sa Panginoon. Lord, ikaw ang pinaglilingkuran ko. Ikaw ang gagawa para ang mga ito ay makakilala sa iyo. So hindi tayo, kailangan natin iwanan ang ating mga comfort zone. Kung ano ang iniutos ng Lord sa atin, handa tayo na sumunod. Hindi na natin hinahangad ang mga bagay sa mundong ito. Ang mga bagay sa mundong ito ay temporary lang, pero minsan nahuhumaling tayo dito, di ba? Minsan, kahit alam natin ang kalooban ng Panginoon, Lord, magsusori na lang po ako mamaya. Sabi dito sa unang Juan 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Umiibig ba tayo sa Diyos? Huwag daw natin mahalin ang mundo. Huwag daw natin mahalin ang mga bagay na nandito sa mundo. Kasi ang lahat na yan ay nagpapatunay na hindi natin totoo na mahal ang Diyos, Ama, ang Diyos. Ang lahat na nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, ang pagnanasa at pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sumusunod ba tayo sa kalooban ng Panginoon? Amen. Purihin ang Diyos. So, iwanan natin, itakwil ang ating sarili. Pangalawa ay pasanin ang ating cross. Pangalawang hakbang para makasunod tayo sa Panginoon. Ipinahayag rin nating handa tayong dumanas ng pagmamalupit at maging ng kamatayan alang-alang kay Kristo. Ang ating cross ay ang kalooban ng Diyos para sa atin, ano paman ang katumbas nito. Ang pagpasa ng ating cross ay isang pagpapasya. Magdi-decide tayo. Kung gusto nating totoo, tunay na susunod sa Panginoon, kailangan natin pasanin ang ating mga cross. Aalamin natin mamaya kung ano yung cross na sinasabi. Ito minsan nagkakamali tayo. Maaring may problema ka sa kalusugan o sa isang anak na rebelde. May sakit ka, ang tigas-tigas ng ulo ng anak mo, gusto mo siyang madala sa Panginoon, nagiging problema mo siya. O di kaya, ikaw ay mayroong kahirapan pagdating sa kaperahan. Nahihirapan ka, kinukulang ka sa iyong mga budget. Ngunit, huwag kang magkakamaling ituring ang mga ito na cross. Hindi daw pala yun ang mga cross natin, yung mga problema natin na gusto ng Diyos na ating pasanin. Ano? Ano yung mga cross na dapat nating pasanin? Ang cross na dapat nating pasanin ay yung kusang pakikibahagi
sa paghihirap ni Kristo. Alam ba natin kung ano ang layunin ng Panginoon para sa bawat isa sa atin? Ano ang kanyang misyon nung siya ay pumarito sa mundo? Ano nga ba yon? Para tayo ay iligtas. Yun pala ang mga cross na dapat pasanin ng mga gustong sumunod sa Panginoon. Yung mga pag-uusig habang ikaw ay nakikibahagi sa misyon ng Diyos na iligtas ang mundong ito, iligtas ang iyong mga mahal sa buhay, iligtas ang iyong mga kaibigan, mga kapitbahay, iligtas ang lahat na wala pang relasyon sa Panginoon. Kusang pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo habang isinasakatuparan niya ang pagtutubos. Sino dito ang nai-excite na mag-akay ng kaluluwa? Mahirap, di ba? Ano yung ating mga nararanasan kapag tayo ay nag-aakay o nag-share ng salita ng Panginoon? Ano ang ating nararanasan? Kaya nga, di ba? Maraming ayaw mag-share. Sa mga masipag, magbahagi o mag-akay, magdala ng kaluluwa sa Panginoon, alam nila kung ano itong mga cross na ito. Yung tatanggihan ka, di ba? Uusigin ka, pagkatawanan ka. Yan pala yung mga cross. Kasi nang tayo ay iligtas ng Panginoon, mga pakasakit ang naranasan ng Lord, di ba? Kinutya siya. Hindi siya kinilalang Diyos. Sabi ni Pablo na nagagalak siya sa kanyang paghihirap dahil alam niyang sa pamamagitan ng mga ito, nakikibahagi siya sa paghihirap na kinakailangan upang mapalago ang iba sa pagiging tagasunod ni Kristo. Kapatid, kapag mayroong kapatiran na nagbabackslide or nanlalamig sa kanyang pananampalataya, nag-i-effort ka ba na siya ay abutin? Siya ay palakasin. Siya ay muling ibalik sa paanan ng Panginoon. Kasama yan sa mga cross na dapat nating pasanin. Kasi ang ilalagay natin sa ating mga puso kung paano tayo makapaglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdala ng mga tao sa paanan ng Diyos. Yun ang pinakamisyon ng bawat isa sa atin. Hindi lang yan para sa pastor, hindi lang yan sa mga manggagawa, sa mga worker, sa mga leader. Nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo ay magbabahagi ng salita ng Panginoon. Kasama tayo sa misyong ito. Malamang na gusto natin tumalon kaagad mula sa itakwil ang sarili tungo sa pagsunod kay Jesus. Ayaw nating dumaan yung papasanin natin yung ating cross. Kasi napakahirap nga naman. Minsan nasasabi ko yan sa aking mga sinishiran sa office. Anong pakialam ko sa inyo? Kung mapahamak kayo. Pero sabi ko,
Napakakapangyarihan ang salita ng Diyos. Makinig lang kayo. Kasi ang Diyos ang magbabago ng buhay ninyo, hindi ako. Kaya minsan nakaka-discourage, pero dahil yung compassion ng Panginoon ay inilalagay sa puso natin, nandoon yung ating concern na sila ay huwag mapahamak at maparusahan. Ngunit kung hindi kailanman makakasunod kay Jesus, malibang pasanin mo muna ang cross. So hindi tayo pwede tumalon mula sa pagtakwil sa ating sarili at susunod tayo na hindi natin madadaanan yung mga cross na yon. Hindi. Hindi pwede. Kasi isa sa ating mga misyon ay makibahagi sa pagliligtas ni Kristo sa mundong ito. Hindi naman ang Panginoon ang haharap sa mga tao, kung hindi ang mga tao na niligtas niya, tayo yon. May mga aspeto ang gawain ng Diyos na tutubusin ang mundo na matutupad lamang sa pamamagitan ng paghihirap. Magtitiis tayo. Kaya di ba sabi ko kanina, kailangan umalis tayo sa ating mga comfort zone. Kasi kailangan yung paghihirap para makaakay ng mga kaluluwa sa paanan ng Diyos. Kung paano kinakailangan maghirap, maghirap si Kristo para maghatid ng kaligtasan. Marahil kailangan magtiis ka ng hirap upang makapaghatid ang Diyos ng kaligtasan sa mga nasa paligid mo. Hindi ibang tao ang gagamitin para sa kaligtasan ng pamilya natin. Ikaw ay nasa loob ng pamilya nyo at ikaw ay nakakilala na sa Lord. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Kung gusto natin yung ating mga pamilya makakilala sa Lord, tayo ang gagamitin. Nagpapagamit ba tayo para sa ating pamilya? Hindi tinuro ni Jesus sa maalagad ang tungkol sa cross hanggat hindi sila kumbinsido, siya nga ang Kristo. So ipinakilala muna ng Panginoon ang kanyang sarili sa mga alagad. Saka lang niya inihayag ang kanya mga plano, ang mga cross na dapat nating harapin. Walang Kristiyano na walang cross. Tandaan natin yon. Lahat tayo ay dadaan doon. Ayaw natin ng cross? Lord, susuko na lang ako. May cross pala eh. Kapag nagtagumpay tayo sa ating mga cross, sa tulong ng kapangyarihan ng Panginoon, tayo ay kasama sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kalakip sa kalooban ng Diyos ay ang ating cross. Una nating pasanin ang ating cross, kasunod nito, sumunod tayo sa Kanya. Itakwil ang ating sarili, pasanin ang ating mga cross, at yung pangatlong hakbang na ibinigay ng Panginoon ay kailangan nating sumunod sa Kanya. Pagkatapos nating itakwil, pagkatapos nating pasanin ang ating mga cross, kailangan natin sumunod sa Kanya. Paano masasabi na pasan ko ang cross? Kailangan hindi ko na hinahangad ang karangalan at papuri para sa sarili.
Minsan kasi kapag tayo ay nagtatagumpay sa ating mga gawain para sa Panginoon, parang hina-highlight natin ang ating mga sarili. Thank you. Masasabi natin na pasan natin ang ating mga cross kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon na ang karangalan ay ibinibigay natin sa Kanya. Nakahanda nating ibigay ang ating mga buhay para sa kaligtasan ng iba. Totoo ba yon? Binibigay natin yung ating buhay para sa kaligtasan ng iba? Ganon ang ginawa ng Panginoong Jesus. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at inialay ang kanyang buhay para sa atin. Masasabi natin na pinapasan natin ang ating cross kapag tayo ay nagtitiis, magampanan lamang natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nating magtiis para masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Ang pangatlong hakbang ay sumunod ka sa akin. Sinasabi rin nating hindi tayo sumusunod kay Jesus bawat araw at bawat sandali ng ating buhay. Sinasabi natin, Lord, susunod ako sa iyo. Panginoon, saan mo man ako dalhin, susunod po ako. Makakaasa naman tayong sasamahan at gagabayan tayo ni Jesus upang magawa ang mga ito. So ang lahat ng ating pagsunod sa Panginoon, magtatagumpay lang tayo dahil kasama natin ang Diyos. Mula sa ating pagtakwil sa ating sarili, mula sa pagpasan ng ating mga cross, kasama natin ang Diyos doon. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya mapagtagumpayan ang lahat na yan. Hindi natin kaya masunod ang kalooban ng Diyos kung hindi mismo ang Diyos ang kikilos sa atin. Maaring ipagwalang bahala natin ang pagiging malapit ng Diyos. Maaari ring natin i-assume natin na dahil sinabi ni Jesus na palagi natin siyang kasama, susundan niya tayo saan man tayo magpunta. Minsan may mga plano tayo. Bago natin ilapit sa Panginoon, ginawa muna natin sa pag-aakala na may kakayanan tayo, magtatagumpay tayo. Ang nais ng Panginoon, maging una siya sa lahat sa atin, sa ating mga plano, sa mga gusto nating gawin. Nais ng Panginoon na maging una siya. Hindi mo inaanyayahan ang Diyos na samahan ka sa ginagawa mo. Kung hindi ang Diyos ang nag-aanyaya sa atin, na samahan natin siya. Hindi ang Diyos ang inaanyayahan natin, kung hindi ang Diyos mismo ang nag-aanyaya sa atin. Hinihimok niya ang ating mga puso upang tayo ay makiisa o makibahagi sa kanyang mga ginagawa. Sinabi ni Jesus, hindi niyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Hindi tayo ang naghanap sa Diyos. Unang kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo nag-response agad
nung mayroong nag-share sa atin or nag-akay sa atin na lumapit sa Panginoon, kung hindi ang Diyos mismo ang kumilos sa taong yon. Hindi niyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Ang pagsunod ay sukdulang pagsunod ang hinihingi ng pagiging tagasunod ng Panginoong Hesus. Hindi half na pagdesisyon, na pagsunod. Kung hindi ang hinahanap ng Panginoon ay sukdulang pagsunod. Hindi pwedeng sabihin natin na, Lord, pwede po ba kalahati ng desisyon ko, ako ang masusunod? Ang half lang, Panginoon, ang pakialaman mo sa buhay ko. Ang hinahanap ng Panginoon ay sukdulan or buo na pagsunod. Hindi siya kumukonsulta sa atin tungkol sa direksyong palagay natin mabuti. Lord, maganda naman tong aking plano, Panginoon. Pwede po ba, Lord, pagpalain niyo po ito o pagtagumpayin niyo po ito? Mayroon tayo mga inilalapit sa Panginoon na mga gusto natin. Hinihingi natin, kinukonsulta natin ang Panginoon. Alam na ng Diyos kung ano ang pinakamabuti nang hindi niya tayo tinatanong. Hindi niya sinasabi sa atin, Jane, ano ang mabuti para sa buhay mo? Kasi alam mismo ng Diyos kung ano ang kanya magandang plano sa buhay natin. So hindi kailangan ng Diyos ang ating mga opinyon. Dahil alam na alam ng Panginoon, pasimula pa lang, kung ano ang magandang plano niya para sa bawat isa sa atin. Ang pagsunod sa Panginoong Hesus ay maghahatid sa iyo sa mga karanasang kailanman hindi mo pinangarap. Masarap ba sumunod sa Panginoon? Parang hindi eh. Parang mahina eh. Maraming hamon. Di ba? Madali sumunod sa Panginoon kung tayo ay nasa sentro o gitna ng kanyang kalooban. Pero kung pinipilit nating isingit ang ating mga sariling kagustuhan, 50-50. Kaya nga minsan, nadi-discourage tayo kapag hindi tayo nagtatagumpay sa ating mga plano, sa ating mga gusto. Kasi ang hinahanap ng Diyos sa atin na pagsunod ay buo. Hindi half ng ating mga desisyon, ng ating mga buhay. Makakasama mo ang Panginoong Hesus sa kanyang pag-iyak sa mga naaalipin ng kasalanan. Nabiburden ba tayo kapag nakikita tayo ng mga tao na nasa kasalanan? Lalo na yung mga inaakay natin palapit sa Panginoon, na hindi natin sila maakay-akay. Ang Panginoon, nang makita niya na maraming tao ang mapapahamak, iniyakan niya ito. Tayo po, iniiyakan ba natin yung mga taong napapahamak? Or wala tayong pakialam? Maramdaman ang sakit na naramdaman ni Jesus, ng Panginoong Hesus.
quiet time sa Panginoon, minsan nababanggit ko sa Kanya, Lord, yung puso mo ang ilagay mo sa puso ko. May mga time na kapag nakikita ko yung mga tao na inaakay ko sa Panginoon na hindi interesado, naiiyak ako. Habang ipinapanalangin ko sila, hindi ako nahihiya. Hindi ko makontrol. Kahit nakikita nila, parang mabigat sa kalooban. Kapag ang puso ng Panginoong Hesus ay ang siyang nasa puso natin, kung paano ang Panginoon nagmamalasakit, compassion, di ba parang nasasaktan tayo para sa kanila? Nasasaktan tayo na maraming mapapahamak. Mamamasdan mo kung paano ang mga bulag sa espiritu at buong galak na makakakita sa Diyos sa kauna-unahang pagkakataon. Di ba tuwang-tuwa tayo kapag ang isang tao ay nakakilala sa Diyos? Laksang-laksa ng mga anghel sa kalangitan ang nagre-rejoice, nagsiselebrate. Ganon kahalaga ang isang kaluluwa na nakakakilala sa Panginoon. Di ba kasama tayo doon? Sa natutuwa, nagagalak, nagsiselebrate? Dahil sinunod natin. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos na magpagamit. Makikita natin na nabubuo ang mga wasak na buhay. Dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, maraming wasak na buhay ang nabuo. Makikita natin ang pagbabalik ng mga wasak na relasyon na mag-asawa, ang paglaya ng mga naalipin at ang pag-aliw sa mga nahahapis. Dahil sumunod tayo ng buong puso sa Panginoon, makikita natin ang mga resulta kung paano kikilos at gagalaw ang Diyos sa pamamagitan natin. Yun ang gustong kaluwalhatian na matanggap ng Panginoon. Yung pagkilos mismo ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya maraming mga tao sa ating paligid ang makakakilala sa Kanya. Kapag nakita natin na ang isang napakasama ay nabago ang kanyang buhay, naluluwalhati ang Panginoon doon. May mga pagkakataong madaling sumunod sa Panginoong Hesus. Pero mayroon ding time na pinanghihinaan tayo ng loob. Kailangan nga natin pasanin ang ating mga cross para makasunod tayo sa Panginoong Hesus. Ano yung mga tanda para tayo ay makasunod sa Panginoon? Kung ikaw ay bagong Kristiyano, kailangan mayroong pagsisikap na makilala mo ng lubusan ang Panginoon. Sa paano? Pag-aaral at pagsasanay. Madidevelop ka doon kung ikaw ay makikibahagi. Kung ikaw ay baguhan na Kristiyano, kailangan mag-effort ka. Magpasanay ka. Magpaturo. Huwag nating katamaran.
yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito, kung 3 taon ka na bilang mananampalataya, kailangan nag-aakay ka na ng kaluluwa sa Panginoon. Kahit hindi ka pa nga umabot ng 3 taon eh. Kung gusto natin magpa-train na magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon, magagamit tayo ng Lord. Hindi pwede nating ikatwiran na wala tayong alam. Kung willing tayo magpagamit sa Lord, mayroon namang pagsasanay, mayroon namang pag-aaral. Di ba? Kailangan bawat isa sa atin kasama sa misyon na abutin ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sinasanay natin ang ibang mananampalataya makahikayat ng mga alagad. Mag-disciple. Discipleship. Aakayin mo na magpagamit sa Panginoon. Hihikayatin mo na magpagamit, na mag-akay ng mga kaluluwa. Gusto nating maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Gusto ba natin? Mga kapatid, gusto ba natin na maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay? Gusto ng Lord na makiisa ka sa kanyang ginagawa. Nais ng Panginoon na gamitin ang bawat isa sa atin. Mula sa pagtakwil natin sa ating mga sarili, mula sa pagpasa ng ating mga cross, handa tayong sumunod sa Panginoon na magamit ang ating mga buhay. Para sa atin, ano ang kahulugan ng pagsunod sa Panginoon? Para sa iyo, kapatid, ano ang meaning para sa iyo na sumunod sa Diyos? Hindi lang basta every Sunday nandito tayo. Ang pagsunod natin sa Diyos ay araw-araw na pamumuhay yon. Palagi natin hinahanap ang kalooban at katwiran ng Diyos sa ating mga buhay. Ang Diyos ay hindi lang pang Sunday. Ang Diyos ay dapat lahat-lahat sa atin bilang mga anak niya. Gaano ka nananabik? Gaano ka nananabik? Sa bawat araw. Sa personal mo na relasyon sa Panginoon, gaano kadalas na nararanasan mo ang Diyos sa buhay mo dahil pinananabikan mo siya? Anong bahagi ng buhay mo ang kailangan mong ialay sa Kanya? Hindi ka pa ba nakapag-commit sa Lord? Na isuko ang buhay mo sa Kanya? Na ang Kanyang kalooban ang siyang maganap sa buhay natin? Ano ang dapat mong isuko? Puno ang oras mo? Wala kang oras para sa Lord? Tutulungan ka ng Panginoon. Kung nakikita niya ang pagnanais mo na makasunod ka sa Kanya, tutulungan ka ng Lord na magkaroon ng oras para sa Kanya. Kailangan natin makiisa, makibahagi sa pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan natin sa ating pagsunod sa Kanya. Nais ng Lord
na maluwalhati siya dahil sa pagsunod mo sa Kanya. Dahil sa pamamagitan mo, maraming mga tao ang nakakilala sa Kanya. Bawat isa sa atin ay hinahamon sa umagang ito. Mga kapatid, itinakwil na ba natin ang ating mga sarili? Hindi na natin inisinusulong ang ating mga sariling mga plano, mga kagustuhan. Handa ba natin, handa ba tayo na pasanin ang ating mga cross? Kailangan na mapagtagumpayan natin ang mga pinagdadaanan natin habang tayo ay sumusunod sa kalooban ng Lord. Pangungutya, pag-uusig. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa pamamagitan natin. At nais ng Panginoon na buong puso tayong sumunod sa Kanya dahil Siya ang tumawag sa atin. Nawa sa bawat isa sa atin, nahamon tayo sa umaga pong ito. Salamat sa Panginoon dahil mayroon tayong opportunity, pagkakataon na Siya ay paglingkuran. Paglingkuran ang Diyos na mga Diyos, Hari ng mga hari, kung tayo ay naglilingkod sa ating mga amo, sa mga nakakataas, mga namumuno sa atin, mas higit ang Diyos. Mas higit ang Panginoon. Karapat-dapat siyang paglingkuran. Siya ang author ng ating mga buhay. Siya ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Nais ng Panginoon na makibahagi tayo, makiisa tayo sa Kanyang misyong pagliligtas sa mundong ito sa pamamagitan natin sa ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Worship your name, O God. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, Lord God. Dahil mayroon kaming Diyos na nagmamalasakit sa amin. Lord, nandito po kami, Panginoon. Nakarinig po kami, Panginoon, ng iyong paanyaya sa bawat isa sa amin. Kung nais po namin, Panginoon, na sumunod, maging alagad mo, Panginoon. Mayroon kaming dapat, Panginoon, gawin. Mga hakbang, Panginoon, upang kami ay makasunod sa iyo. Kailangan po namin itakwil ang aming mga sarili. Kailangan po namin, Panginoon, pasanin ang aming mga cross. At kapag amin na itong magawa, Panginoon, karapat-dapat kaming sumunod sa iyo. Kailangan kaming sumunod sa iyo ng buong puso, Lord God. Lord, ang lahat na ito, Panginoon, ay hindi madali. Pero salamat po, Panginoon, hindi kami nag-iisa. Nandyan ka, Panginoon, Lord God, kasama ka namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban. Hayaan mo, Lord God, na ang aming mga buhay ay maging kagamit-gamit sa iyong ubasan. Lord, tulungan niyo po kami na magamit ang aming mga buhay para sa mga tao sa aming paligid, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga pamilya, sa aming lipunan, Panginoon, sa aming mga kapitbahay, Lord God, sa aming mga kaibigan, mga kakilala, mga katrabaho, Panginoon. Saan mo man kami dalhin, Panginoon, Lord,
patuloy mong gamitin ang aming mga buhay. Magkaroon kami ng pusong mapagpakumbaba sa iyo, Panginoon. Hindi, Lord God, ang aming kagustuhan, ang aming ipipilit, Lord God, kung hindi, Panginoon, ang kagustuhan mo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkilos mo sa aming mga buhay. Maparangalan ka namin, Lord God, dahil ikaw ang kikilos sa pamamagitan namin. Empower us, Lord God, with the power of your Holy Spirit upang masunod po namin ang lahat na nais mo na aming gawin para sa iyo. Lord, salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na tulungan mo po kami na ayon sa aming narinig ngayon, Panginoon, magkaroon po kami ng bukas na puso, bukas na buhay, Panginoon, upang ikaw ay aming paglingkuran. Salamat, Lord God, sa iyong presence. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Patatagin niyo po kami, Panginoon. Anuman, Lord God, ang aming mga kalagayan, anuman ang mga aming pinagdadaanan, Lord God, sa buhay na ito, habang kami ay sumusunod sa iyong kalooban, Lord, samahan mo kami, tulungan niyo po kami, Panginoon, at ang kalooban mo lang ang siyang maganap. Salamat po, Panginoon. Bless each and every one of us. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat na kapurihan, kaluwalhatian at karangalan na sa iyo lamang ay nararapat. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen.